Bago, Samuel! Dali sa aking harapan ang ating biyag! Paging kaarawan ni Haring Arkilaw ay sinira mo. Yaman din lamang. Hindi pa din pinamamalita ng tao ito na siya raw ay isang hari. Siyang tunay. Bakit ito yun? Ano ang tunay? Bakit hindi natin ipagkaloob sa kanya ang pagiging hari na inaangad niya? Iwing ka mo sa hari. Wala ang isang isang hari. Upang ipagkaloob ko sa kanya sa mga sandali ito. Una, hindi ba't ang isang hari ay naluluklok sa isang gintong trono? Isang gintong trono. Para sa impostor na kagaya niya. Hindi nababagay sa gintong trono. Yun. Bakit, Samuel? Hindi nababagay sa tao yan. Ay puno ng kahoy. Puno ng anay. Ang pagiging trono ni Jesus Nazaret. Bago mo nga rin ang iyong trono. Puno mo ka. Sige. Puno ka sa bagong trono. Ganyan nga. Oh, trono. Dapat na ba kanyang pagiging Kulang pa. Mag-isip ka, Marco. Ano pa ang kulang sa ating hari? Hindi ba't magpupunta tayo sa kaharian ni Haring Arkilaw? Dahil sila siya isang tanging tuwika. Tunika na mula sa balat ng tuba. Sandali na siya doon. Hindi na babagay sa tao ito. Ang isang tuwika. Buwan sa balat ng tuba. Ang babagay sa kanya. Tuwika. Tuwika madaan. Tuwika. Yun. Hindi matipid ang mamalita ng tao yan. Daraw ay isang salamangero. Siyang tunay. Nais ko subukan ang taglay niya sa lamanga. Kung yan ang iyong nais. Lamanga niya, laban sa pagiging makamandag ko. Kaya Sige, Samuel. Wala kang ibang gagawin. Hindi ulan. Kung sino ang tao mananakit sa'yo. Isang impostor at isang ulan sa lamangero. Trono. Kulang pa. Tunika. Mag-isip pa kayo. Kulang pa rin ang pagiging hari ng tao yan. Siyang tunay. Sandali lang. Hindi ba't ang isang hari ay nagtataglay ng kanyang setro? Isang setrong ginto. Hindi, Centurion! Ang nababagay sa taong yan ay isang setro. Setro tambong! Tila lahat ng bagay na pinagkakaloob niya sa ating hari ay siya lamang ang natatanging haring magtataglay. Yun ang nararapat. Sige na, Samuel. Anding huwag siyang Pagpasdan mo bago iinit kumari. lang para pang-videohan yung Ang iyong setro expression niya. na magsisilbing pambasbas sa mga taong humihingi ng awa, panalangin, sa udyong kagaya mo. Setro! Trono, tunika at setro, Centurion. Sapat na ba ang kanyang pagiging hari? Hindi pa. Meron ako naisip. Sige, turan mo. Hindi ba't ang isang haring katulad ni Haring Arkilaw ay nagtataglay ng isang korupto. Diamante. Korupto, Centurion. Pagmasdan mo ang kanyang trono, isang uri ng puno ng kahoy. At ang kanyang tunika ay isang tunikang basahan. At ang kanyang setro ay isang setrong tambo. Ang nababagay sa taong ito Kung kaya't na siya lamang ang magtataglay ay isang korona. Isang koronang tinig. Kawal, kunin ang ginawa kong korona. ito Upang ipagkaloob ko kay Jesus. Siyang tunay si Fernando. isang natatanging korona. Mataling. Na kahit ang kanyang buhay, kahit sa mga
tanging korona. Isang bagay na lamang at ganap na ang magiging hari ng taong yan. Ano yung Centurion? Ang isang haring katulad ni Haring Arkilaw ay pinagbubugayan. Siya tunay. Mga kawal ng pamalang Roma! Bakit hindi kayo magbigay bugay sa bago nating hari? Sige na! Jesus na Nazaret. Ganap ng iyong pagiging hari. Isa ka ng hari na inuusig ng mga Romano. Sige mga kawal ng pamahalang Roma. Assalamualaikum! Bago namin hari! Centurion. Itayo niyo ang tao yan! At ako naman ang magpupugay sa ating hari! Sumayo! Ang isang napakagandang araw! Bago naming hari! Centurion. Maaari ba ako naman na magpugay? Kung yan ang iyong nais. Mga kawal! Ikapos nyo ang taong yan! Sa batong ito! Ubaran nyo na sa plot! Nang sa gayon ay makapagbigay po kayo ng Samuel. Samuel. Ayun, Jesus ng Nazaret. Kung maghanap na yung pag-inari. Ayo. Pagpalaspasan ng aking ate ko. Ayo. Ikaw. Ano ka man ka? Hindi siya kung magkatao. Magsasabihin mo at yung mo kamatayan. Ayo. Hangin na sa wala sa nakakalagsan. Sama na sa puwela. Pigilan mo na ang pagpapahirap sa aking guro. Sino ka, babae? Pinipigilan mo ko sa aking ginagawa. Ako ang babae kanyang tinulungan. Nais ko sana siyang makausap. Nais mo makausap. Hindi ba't ikaw ay isang babaeng Samaritana na alam mo at alam ng karamihan na mahigpit ay pinagbabawal ang Nakikiusap ako sa iyo. ang mundong kagaya niya. Ay, ang pinagkakaloob. Kahit kamatayan. Ay aking nakamakin. Makausap at malapitan ko lamang ang aking guro. Kahit kamatayan. Babae, pagmasdan mo yung guro. Mawawak sa kanya ang larawan ng isang ekseyomo. Na ang ibig sabihin ay isang larawan na patay na buhay. Nagsabak sa'yo. Sige. Walang hindi ko ako sa kanya. Bigyan ko ang iyong kahilingan. Sapagkat hindi pa sa iyong aking kasamaan. Ayan ang lumayan. Lapitan mo. Kaya na mo. Bakit ka nila kita ganito?
Sa hirap mong sinasabit. Bakit, Panginoon ko? Ang nasa sulat ay nasa sulat. Subalit, Maestro, isa ka lang eksiyo. Isa ang harapan na patay na buhay. Bakit ayaw kanilang paniwalaan? Bakit ayaw na lang tanggapin na ikaw nga po ang tunay na anak ng Diyos? Pasmado ko. Tumino nga ako sa mga narito. Sino sa inyo ang makatatanggap na ang taong ito'y walang kasalanan? Ang ay mababa at mabubuting sapagkat sila'y tinataas ng aking ang Diyos sa langit. Ayaw ka. Maestro, ako po ang babaeng Samaritana na minsan ay natagpuan mo sa gilid ng balon na nakikinom ng tubig at winika mo na kung sino man ang uminom sa balon na iyon ay hindi na muling makukuhaw at makakandam ang buhay na walang hanggan. Subalit nasa na ang buhay na walang hanggan kung ang taong pinagkakauntahan ko ng aking buhay ay naririto sa aking harapan. Naghihirap, nagdurusa, at pinabalot na ng kadiliman. Ako ang buhay na walang hanggan. Ang sinamang nananalig sa akin ay tinataas ng aking Diyos sa langit. Pupukahan at mabunin mo ang pagpapala ng aking dakilang Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Alam, Maestro, asahan mong ako'y magsisilbi sa paanan ng Diyos Ama. Kaya ng iyong nais. Paalam, Panginoon ko. Paalam. Mga kawan, itayo niyo yan! Sadali lang po, Ginoo. Di ba't ikaw si Pedro? Kasama ng Jesus ng Nazareth. Hindi ko kilala ang Jesus ng Nazareth na kayo. Tinutukoy mong babae, kaya makakaalis ka. Ikaw nga si Pedro, ang kasama-sama ni Jesus sa Nazareth. Sinabi nang hindi ko kilala ang Pedro ang tinutukoy mo, kaya makakaalis ka na.
Hindi ako maaaring magkamali. Ikaw nga yun. Ang isa sa kanya. Hindi ko kailangan tinutukoy nyo. Magsalis kayo! Tayo naman! Tinaw. Tumano. Tumito na lang ako ang balok. Tunay na nagkano tayo, tinulong na natin guro. Tabago ito pinakakantanta sa madaling araw. Ay may katlong ulit ko siyang may pagkakaila. Bakit ako magano? Bakit ako ba? Bakit ako ba na tinuring mong kapatid? Ang isang nagkaila sa'yo. Ito ba ang kapalit? Ang bawat kapadalan at kaputihan na itinuro mo sa akin. Na magmula sa Sibon ay tinawag mo ako bilang isang Pedro. Na ang ibig sabihin ay isang napakatatag at napakatibay na bato na kung saan sa mga bato na ito, Panginoon, ay ituturo ko sa bawat isa na naririto ang bawat buti at kapanalan ng iyong mga salita. Ngunit tulad ng isang bato ay kayang durugin ang sinama ng puso ko sa bawat diskriminasyon at panguhusga ng lipunan. Naway matutunan ang bawat isa na naririto na maling at pahalagahan ng bawat isa at huwag na huwag kayong tutulad sa akin na magagawa may pagkaila maging ang pinakamatalik niyang kaibigan na isang tumuring sa kanya bilang isang tunay na kapatid. At kagaya ng isang bato na ito na kaya tulugin ang sino man. At sasabay sa agos ng bawat ihip ng akin. Panginoon ko, patawarin mo ako kung ako'y nagkasala. Patawarin mo ang isunsulat ko. At ipinapangako ko sa'yo na hanggang sa kauli-ulian ng aking buhay ay ipapabawag ko sa aking kapwa ang bawat banal mong salita. Patawarin mo ko aking